Gising ba? Okay. Hindi man ako politiko, magbibigay na lang ako ng itagalig na lang natin ito. Kasi medyo mayroon tayong mga social media dito, baka naka-live. Yes. When the President assigned me as the commissioner, doon ko natiyak na kumbaga mahirap ang Bisaya pag magtagalig. Pero I'm very happy na tayo andito lahat kasi dito natin malalaman kung paano ang demokrasya ginawa ng kalukuhan ng ating gobyerno sa kasalukuyan ngayon. 1. Remember that the citizens of the Republic of the Philippines binigyan tayo ng supreme right sa darating na May 12 para natin piliin yung talagang atin na makakatulong sa ating pagtatakbo ng ating gobyerno dito sa Pilipinas. Nakita natin, we are robbed by justice. Ninakawan tayo ng sariling hustisya ng ating gobyerno sa kasalukuyan. You will ask me why? Did this government listen the cry of the people? 1. Nilinglang tayo. Anong sabi niya? Nang sasuna pa siya, sinabi niya na the flood control was already finished and there are coming project to be accomplished. Walang nagawa. Buti na lang ang Diyos. Anong sabi ng Diyos? I will send something to remind the President na hindi ninyo tinupad sa sambayanang Pilipinas ang sinabi ninyo. Nagpadala ng ano? Storm, ulan, at be reminded by God. The intervention of God was sent directly to the government as of now. Second, mayroong impeachment ginagawa nila sa kasalukuyan. Hindi na sila sumunod whatever justices. Alam mo, ang executive department ng ating pamahalaan at saka ang congressman, ang office of the Congress, House of Congress, dapat iba ang kanilang tungkulin. Pero ngayon, anong nakita natin? Nagkaisa sila para pabagsakin si Sara Duterte. Nilinglang tayo. Nakita natin kung ano ginawa ni BBM sa pira ng sambayanan. Number 1, saan ang pira ng SSS na linagay nila sa Marlica? Saan ang pira ng GSIS na nilagay nila sa Marlica? Anong nangyari ng Land Bank? Anong nangyari ng DBP? At anong nangyari ngayon sa ating budget na supposed to be? Maraming blank na ginawa nila at nililang nila para magkaroon o wala na, bagsak na ang Pilipinas. Actually, according to the Congressman Rodriguez, as of 2 days ago, ang gobyerno natin na budget na 6.3 trillion, ni-withdraw na ang 4.22 trillion. Ano na lang ang naiwan na pira natin? 2.33 million. Saan linagay ang mga pira na yan? Bakit nililang nila ang sambayanang Pilipinas? We are robbed by justice. We are robbed by the truth of budget. We are robbed everything. Hindi na ka makapunta kahit magsumbong ka.
And the only remaining justice is the Department of Judiciary. Ayun na lang ang naiwan sa atin para yun na lang ang magtugon at will address the problem of the Filipino people. Pag sa kanila na yan, in-neutralize nila, patay na tayo, wala na tayo, as if we are now exercising martial law. Wala tayong mapuntahan kahit magsumbong ka because we are now living on the darkest times ng ating buhay. Hindi man nyo nakita kung paano ang mga presyo ngayon? No, we are not. The government itself doesn't mind whatever the high prices of the commodities. They are not have the problem to express on the television of GMA. Tingnan nyo, kahit na GMA. Pag sinabi Sara Duterte, bukas, 3 araw, buwan-buwan, weekly, lalabas. Pero ang presidente natin, sa confidential pa niya, mayroon ba nagtanong? Wala. Kaya, pinabayaan tayo ng ating gobyerno. Let us compare the government of the United States. Anong sabi ni Trump? Alagaan ko, I will have to address the problem of my nation. I will have to audit all the congressmen para malaman ko kung saan ginasta ang pera ng mga congressman ko. Siya sabi ni Trump. Dito sa atin, mayroon bang ganyan na presidente natin? You cannot even heard from the television discussing matter relevant to the problem of Filipino people. Wala yan. Noong nasa commissioner kami, pag tinawag may mga problema, ano ang sabi ng ating Presidente Duterte? Do not sit on your table. Go out and secure the problem of the people and we will address everything and discuss. Kaya doon ko nakita at natansya and I even evaluated how this government acted and what is the previous government that I have encountered. Ang layo ng porsyento. Kaya tayong mga Pilipino, lumawas na tayo. Isigaw natin na magtutulungan tayo. Gising na at salubungin natin ang diwa ng pagkakaisa. Do not just remain silent. Kasi nakita natin ngayon, even the ayuda was being legalized by distributing this money for political interest ng ating gobyerno. They want to majority win. Our senador gusto nilang sila ang manalo lahat. Pero I want to tell you, beware to vote this person. Mga recycle dyan silang iba. Pakinggan nyo ano mga sinasabi. Yung mga senador na yan, galing yan dati kay President Duterte. Nagmamakawa noon. Ngayon, siniraan na pati ang ating Vice Presidente. How traitor they are. Because ang ating nakikita ngayon, gawin nila ang lahat ng paraan para sa 2028 wala nang magharang sa kanilang intereses. They will make Pilipinas an enterprises like SM. Pwede nilang kunin ang pera anytime without discussing the budget on the House of Representatives. That's why gising na tayo mga Pilipino. Kung mayroon man ibigay sa inyo na ayuda, tanggapin ninyo. But please be reminded that money tayo pa rin ang magbabayad kasi utang yan natin. It was included in the budget na ipamimigay nila ngayon. On January pa lang, ni-withdraw na nila ang 4.22
million, trillion na pera. So, February ngayon, ang naiwan na lang, magkano? 2.33 trillion. Paano pa? Darating pa, malayo pa tayo sa December. That's the reason ngayon na kailangan nila, gusto nila ma-impeach ang ating presidente, vice presidente. Why? Pag lalabas ang resulta sa Supreme Court, papel na lang ang hawakan natin, pero ang pera wala na. Ganon sila mag-grab, ganon nila hinawakan ang hustisya, ganon nila ginawa ang demokrasya ng bawat Pilipino. Way back on the previous administration, Marcos era ng papa niya, sino sa mga Romualdez? Andyan ngayon ang Basico. It was confiscated. Kasama ko pa ang administrator dyan ngayon. Sino ang may-ari? Romualdez. It was sequestered by the government. Kaya makikita natin by these two, the speaker and the president is conniving, have their own interest na kailangan mahawakan nila ang Pilipinas. Mga kaibigan at mga ka-Pilipino, huwag na tayong magpauto. Buksan natin ang isipan natin at bawat kapitbahay natin. Panahon na nasabihan natin na kung pipiliin natin and protection of our democracy is to elect the 9 senator and to defend the impeachment and to hold the barriers na hindi nila matuloy ang kagaguhan, kabastusan na ginawa nila. Ang akala nila, mga kaibigan, na tayo'y mangmang. Akala nila ang mga taong pumunta sa ISIM, lahat-lahat, they are not interested of politics. Kasi ang sabi nila, pira-pira yan. Mabili tayo. That's why I want to reach out from today and this coming May 12. Please, we will ask the Lord before coming to the precinct. Please pray and ask the guidance of the Holy Spirit na kailangan there will be a great intervention of the divine Allah. So that in your time, kasi alam natin that is the highest supreme right na binigay under the Constitution. Yun lang ang panahon na mabuksan natin ang ating bawat kapangyarihan na dapat natin isulat o i-check natin na ito ang gusto namin, kasi ito ngayon ang magpatakbo ng ating gobyerno. Mga mahal kong mga kaibigan, kasama sa hashtag with the participation of 70 more than parallel, I ask for solidarity. I ask that every neighbor and every place and every barangay, we have to saturate in organizing, informing the general public that we have to aware now. Buksan natin ang isip natin at ating ipagpatuloy ang pinagpatakbo ng ating previous president na si former President Rodrigo Roa Duterte. Mga kaibigan, nung nagsimula ang ating mahal na presidente tumakbo, it was very hard experience for us, including Mar Masangged. We started a time, walang maniwala sa amin. Alam mo, andoon lang kami sa Majestic. Kung minsan saan kami nag-meeting, walang maniwala. Pero after all, it was organized. There was already caravan. There was already people who come in. And there was already plenty of VIPs.
that even in the start of time, hindi ko namin nakita. But we are very happy. Why? Because of solidarity. Let us start now moving by means of hashtag protect BP Sara. Pagpatuloy natin ito, wala na, hindi natin i-stop ito. We will start organizing every barangay, every purok, every municipality, every city, every provinces, and every region, and we can have the good win for our senators. And let us now open our mind that our Vice President is our very important person that will help us on 2028. Protektahan natin siya, tulungan natin siya, at ating isigaw sa buong mundo, ayaw namin ng impeachment. Yun lang ang masasabi ko. May God bless us all. Good night and thank you.